mga driver! Pakinggan niyo po ang balitang ito ha. Driver na naniningil ng sobrang pamasahe, anong gagawin? Ipapatawag daw po ng LTFRB sa naging surveillance ng DOTR. Lumalabas na fix ang pamasahe sa halagang 60 pesos kahit malapit lamang ang destinasyon ng mga pasahero. Ano yan? Taxi? Taxi ba ito? Pakinggan natin Erlo Bringas. Erlo! Nag-viral ngayon sa social media ang video na yan kung saan kita at dinigang usapan sa pagitan ng pasahero ng pampublikong transportasyon at driver na biyaheng Binagonan Rizal papuntang Mega Mall sa Mandaluyong. Nagtanong ang pasahero sa driver kung magkanong pamasahe sa kanyang destinasyon. Dataan ba ng ano yan? Ng live phones? Dadan, kaso 60 kami. Malayo, malapit. Ay, ikaw ba yung driver? 60 malapit? Malayo, malapit. Kahit hanggang sa kabila lang. Ganun? Oo. Ikinagulat ng pasahero naging tugon ng driver kung magkanong pamasahe kahit gaano kalayong pupuntahan. Dahil sa video na yan na nag-viral, pinagpapaliwanag na ngayon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang Binangonan Transport Cooperative at mga driver ng UB Express na nahuli sa sobrang singil ng pamasahe sa mga pasahero sa rutang Binangonan papuntang Mega Mall sa Mandaluyong. Batay sa surveillance ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC, lumabas na fix ang pamasahe sa halagang 60 pesos kahit malapit lamang ang destinasyon ng mga pasahero. Ayon sa mga driver at pasaherong nakapanayam, karaniwang singil ang 60 pesos habang 35 pesos naman para sa mga sumasakay malapit sa lugar at mga bumababa sa tikling. Paliwanag ng isang driver, nagbabayad umano mga operator para payagan silang pumila at makapagsakay ng pasahero sa Mega Mall, kaya't itinakda ang fixed fare na 60 pesos. Binigyan din naman ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez na hindi papayag ang kagawaran sa ganitong pang-aabuso. Sa isang pahayag, sinabi ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez na hindi tama na sinisingil ng sobra-sobra ang mga pasahero. Dapat nila sumunod sila sa fare matrix na itinakda ng LTFRB. Hindi nila titigilan ng ahensya ang kanilang crackdown sa mga nag-overcharge ng pamasahe. Kaugnay niya, ninatasan na rin ng LTFRB ang mga respondent na dumalo sa pagdinig sa November 5, 2025 para ipaliwanag ng mga ito kung bakit hindi dapat suspendihin o kanselahin ang kanilang Certificate of Public Convenience. Erlo Bringas para sa 100% balita.